Kunin natin ang ra'sul mal, ang kapital, no? Tumutukoy sa mga produktong nagawa na dati at muling ginagamit upang lumikha ng iba pang produkto. Ang halimbawa niyan, yung makinarya, gusali, sasakyan at kagamitan sa production. Ano aplikasyon niyan? Ang aplikasyon niyan, ang kapital sa Islam po ay dapat umiikot sa halal na negosyo, hindi sa riba. Kasi doon sa hindi Islamic economics, sa conventional economic ay interest. Okay. Sa organisasyon po o entrepreneurship at tandim, yung entrepreneurship, ang kakayahan ng isang tao o grupo na pag-isahin at pamahalaan at pamahalaan ang iba't ibang salik ng produksyon kasama ang pagharap sa risk o panganib, no? Halimbawa niyan, ang negosyante na nag-iipon ng puhunan, naghahanap ng mga manggagawa at bumubuo ng plano ng negosyo. Anong application natin dyan sa Islam? Sa Islam po, hinihikayat ang pagiging produktibo at 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 ang ijtihad, no? Fil amal, pagsisikap sa trabaho para sa kabutihan ng lipunan. So, anong ibang paraan ng paghahati natin dito? Sabi na may ilan sa mga ekonomista na hinahati ito sa dalawa, labor at capital, no? Ibang economist, may dalawa, yung dalawa na yun, labor at saka capital, yung tatlo naman yung natural, human at capital resources. Yung pang-apat, yung ang pinakakaraniwan sa mga panimulang pag-aral po. Ang pang-apat, pero may ibang ekonomista nagsabi na yung dalawa, labor at saka kapital. Yung tatlo naman, natural, human at capital resources. Yung pang-apat, ang pinakakaraniwan sa mga panimulang pag-aaral. Anong halimbawa niyan? Sa agrikultura po, ginagamit ang lupa sa paggawa, makinarya, pamahala ng sakahan, tanzim. So, ang sa agrikultura, kapag ginamit mo ang lupa, yung tapos yung paggawa, kailangan may tao ka dyan, makinarya, may makina ka, may ra'sul mal. Ano yung ra'sul mal? Yung kapital at pamahala ng sakahan, no? Tanzim. Sa industriya ng teknolohiya, ginagamit ang kaalaman ng mga tao, yung labor, computer equipment, capital, at management system organization bilang mga pangunahing salik ng produksyon. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang mga salik ng produksyon ay ang pundasyon ng bawat ekonomiya. Ang production, ang factors of production ay mga pundasyon ng bawat ekonomiya. Sa Islamikong pananaw, ang lahat ng ito ay amana. Ano yung amana? Tungkulin, no? Mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat gamitin sa halal na paraan para sa kabutihan ng tao at lipunan, hindi sa kabutihan pang sarili. Sa balansing paggamit po ng labor, land, capital at organization ay humahantong sa tumbas na alokasyon ng yaman, equitable distribution of wealth, at pagsulong ng masiglang ekonomiya, sustainable development. Sana meron tayong ganito. Pero tingin ko, hindi ko alam. Okay, barakallahu fikum. Okay, kunin natin muna yung dalawang yung classification of economic resources. Yung anasir, no? Anasirul economics. So meron tayong tinatawag na anasirul intaj, manfa'a fi syakal. Okay, barakallahu fikum. Basa lang kayo, sunod lang kayo sa akin. Barakallahu fikum. Wala kaya natin ito? Dakika. Okay, walang problema po Sister Dayan. Jazakillah khairan. Sana yung amal. Resistability, formability. Labor works. Okay. Ito tayo sa form of utility, factors of production. Okay. Bismillah. Sunod-sunod lang kayo. Ilang minuto pa? We have 7 minutes. Kailangan makuha natin ang supply.
Parang hindi yata. Okay, tingnan natin. Bismillah. Dito ya ikhwani wa akhawati, mayroon po tayong mga elemento ng production. Anasirul intaj. No, element of production. Meron tayo na nakakatulong po ang element of production ay nakatulong sa pagdaragdag ng benepisyong pang-ekonomiya, al-manfaatul iktisadiya sa pamagitan ng ilang anyo ng utility o kapakinabangan na siyang pinakapundasyon ng konsepto ng produksyon al-intaj sa economics. So meron po tayong tinatawag na al-manfaatu fi ash-shakal. Al-manfaatu fi ash-shakal po, yan po yung tinatawag na utility form. Utility, pwede rin. Utility form o form utility, depende po sa inyo. Oh? Barakallahu fikum. Okay. Ano ang pagkakaiba ng Secretary General at saka General Secretary? Next time. Oh, yeah. So, ano rin ang pagkakaiba ng utility in form or utility form? Anong page? Page 61, sister. Okay. Page 61, al-manfaatu fi fil shakl. Yung kapakinabangan po, una po, yung utility in form or form utility. Marami po ng language, no? Ang kapakinabangan sa anyo, ito ay tumutukoy sa pagbabago ng pisikal na anyo ng isang produkto upang maging mas kapakinabangan sa mamili. Anong halimbawa niyan? Ang paggawa po ng harina, balik tayo sa harina, mula saan? Mula sa trigo, ay isang proseso ng produksyon na nagbibigay ng bagong anyo. Gayon din ang paggawa ng tinapay mula sa harina ay nagpapataas ng halaga ng produkto. Konsepto sa ekonomiya, ito ay tinatawag na form utility. Form utility diyan sa harapan ninyo, or utility in form in utility. So depende po, no? Utility in form. Okay. Yan po ang konsepto po niyan sa ekonomiya. Ito ay tinatawag na form utility kapag ang halaga ng produkto ay nadaragdagan or ay nadaragdagan dahil sa pagbabago ng anyo nito. Wahakada. So, punta tayo sa al-manfa'a fil makan, yung place utility, kapakinabangan sa lugar. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng produkto mula sa lugar ng produksyon patungo sa lugar ng konsumo. Halimbawa niyan, tujarul jumlah, yung wholesaler, no? Ang mga wholesaler ay nagdadala ng mga produkto mula sa pabrika patungo sa mga tindahan ng anong tindahan niyan? Tinggi. Alam mo yung tinggi? Tiangge, Dok. Ha? Tiangge. Tinggi. So, Tiangge. maganda nun. Mm. Changi. Opo, Changi. Opo, patungo po sa tindahan ng Changi. No? At ang mga retailer naman, yung tujar na tagyaza ay yung at ang mga retailer naman ay nagdadala nito sa mga mamimili. Barakallahu fik, Sister Fatim. Changi po, no? Tinggi sa paganda. Okay, ano ang example niyan? Ang aplikasyon po sa ekonomiya, ito ay tumutukoy sa transportation and distribution system, bahagi ng supply chain na nagbibigay halaga sa pamamagitan ng accessibility ng production or produkto. So yan po yung place utility. Punta tayo sa al-manfaatu fi zaman, kapakinabangan sa panahon, utility in time. Marami pong utility, no? Okay, yung utility in time po, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang produkto na maging pakinabang sa tamang oras o panahon. Anong halimbawa natin dyan? Ang mga magsasaka o negosyante ay nag-iimbak ng mga produktong agrikultura tulad ng palay upang ibenta sa panahon na mataas ang demand tulad ng buwan ng Anong buwan? Sa palagay nyo, saan tumataas ang palay? Tianggi sa Toso. Okay. Kailan tumataas ang demand? Kukunin natin mamaya, inshallah. Okay. Ang magsasaka po o negosyante ay nag-iimbak ng mga produktong agrikultura tulad ng
palay upang ibenta sa panahon na mataas ang demand, no? Depende po anong buwan niya, depende. Okay, sa terminolohiyang ekonomiko po, ito ay tinatawag na storage function o time utility. Yan po ang language of economics na tinatawag na storage function o time utility, nagpapakita ng ugnayan ng supply, demand at timing ng merkado. Kukunin natin ang supply and demand today. Kaya natin yan inshallah. Sana lang. Okay, direktang kapakinabangan ng serbisyo, service utility, no? May service po tayo na utility. So meron tayong sinulat dito, no? Dito ay Ramadan, during Ramadan, no? Depende, winter during Ramadan in winter, depende yan. Depende sa country, no? Barakallahu fikum. Basahin lang niyo sa book natin lahat yan. So service direct utility tayo, punta tayo para makuha natin yung labor or work. So dito ang mga serbisyo po sa service utility, al-manfaatul khadamiyatul mubashira. Al-manfaah. Service utility, direktang kapakinabangan ng serbisyo. Ang mga serbisyo pampubliko man o pribado ay nag-aambag din sa produksyon dahil lumilikha ito ng kapakinabangan para sa lipunan. Anong halimbawa natin dyan? Serbisyo ng edukasyon, kalusugan at transportasyon. Lahat ito ay nagbibigay ng intangible utility. Bagamat hindi nahawakan ay may economic value. So dito ya ikhwani wa akhawati, ang mga uri po ng benepisyo, o utility ay nagpapakita kung paano nagkakaroon ng halaga, value creation sa ekonomiya. Una, kapag binago ang anyo, nagkakaroon ng form utility. Pangalawa, kapag inilipat sa ibang lugar, lumilikha ng place utility. Kapag iniimbak o ginagamit sa tamang panahon, nagkakaroon ng time utility. At kapag nagbibigay ng serbisyo, lumilikha ng service utility. Bima'na ya ikhwani wa akhawati, ang produksyon ay hindi lamang paggawa ng bagay, kundi paglikha ng halaga. Yan po yung tinatawag sa English na value creation process sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na tumutugon sa pangangailangan ng lipunan, social needs. Ito ang dahilan kung bakit ang produksyon ay itinuturing na fundamental na puwersa ng pag-unlad, economic growth sa bawat ekonomiya. Wahakada. Tafaddalu. Labor na tayo. Stud, yung service utility, any service yun, stud. Okay. Any service. Anong service? Example. Halimbawa po yung Hilot Wellness, pwede ba yun, stud? Hilot Wellness or Hilot? parang ganun. Hindi, iba massage? natin po. Yung parang kwan po. Yung massage? Kaya, yung Ano yung hilot? opo. Yung Sige po ba yun? masahe? Walid. Yung Opo. masahe? Opo. Service utility yun. Service utility. Opo. Opo. Bakit service utility sa palagay ninyo? Bakit service utility? Yung hilot. Ustad, yung lahat, kahit lahat ng service yan, Ustad, lahat ng service, yun na yun. Lahat ng service. Utility nyo. Opo. Lahat ng service utility. Education, kalusugan, transportation, hilot. No? Ang hilot ba nahawakan si Walid? Yung hilot, wellness, nahawakan? O, tangible. Opo, barakallahu fiik.